Pinatay ang kuryente. Chenrui, anong ginagawa mo? Tio Wei, galing yan sa maliit na pagawaan. Walang katak, depektibong kemikal na pampapula. Kapag nilagay mo yan, masisira ang lahat ng prutas natin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano yan. Halos tapos na ang paghahalo ng tubig. Huwag mong abalahin ang mahalagang gawain, tumabi ka. Hindi pwedeng gamitin ang gamot na yan. Ang itinatanim natin ay strawberry tomato. Ang binebenta natin ay ang natural na lasa nito, ang pagiging buhaghag at puno ng katas. Kung gagamitan mo ng gamot para piliting pahinugin, wala nga ang bala, pero puro butas at matigas ang loob. Bitas at matigas. Malalaman lang yan. Kapag kinain na. Chenrui, parang wala kang napala sa pag-aral mo sa kolehiyo. Ano? Sa negosyo, ano ang unang tinitingnan? Ang itsura. Basta malaki ang kamatis. At pulang-pula. Sino ang pakialam sa loob? Tio Wei, paalala lang ulit. Ang kausap natin ngayon ay isang malaking premium chain supermarket sa syudad. Ang gusto nila ay pinakamataas na kalidad. Kung dadalhin mo ang pinahinog na depektibong produkto para lokohin sila, sinisira mo lang ang reputasyon ng Chenjia Village. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Anong tatak-tatak? Disyembre 18 ng gayon. Ilang araw na lang, bagong taon na. Kung hindi ko gagamitin, yang gamot na yan, mananatiling hilaw ang magabunga. Mabebenta ba ang hilaw? Pagkapabunga ng bubuyo, natural na pagpahinog, ang uri na ito ay kailangan magtagal sa ganitong temperatura. Kapag sapat na ang araw, ang starch ay magiging asukal. Doon lang maabot ang pinakamataas na lasa. Magtagal. Paano ka magtatagal? Gaano karaming uling ang nasusunog sa greenhouse araw-araw? Magkano ang sweldo ng mga manggagawa sa isang araw? Sa gitna ng taglamig na ito, araw-araw akong bumabangon sa gabi para magdagdag ng uling sa pugon. Para saan pa? Tingnan mo ang panahon sa labas. Kung magkaroon na malamig na alon at bumaba ang temperatura, at hindi sapat ang uling, lahat ng bunga ay mamamatay sa puno. Ngayon, gagamitin ko ang gamot na ito. Sa loob ng 3 araw, lahat ay mamumula. Disyembre 21, direktang ikakarga at dadalhin. May iwasan ang panganib na matinding pagbaba ng temperatura sa bagong taon. Direktang mapupunta ang pera sa bulsa. Hindi mo ba maintindihan ang kalkulasyon na ito? Hindi ganyan ang pagkakalkula mo. Ang mataas na kalidad na natural na pagpahino, ang presyo ng pagbili ay 3 beses ng ordinaryong produkto. Ngayon, pinipilit mong pahinugin. Kapag bumaba ang lasa, bakit naman sila magbibigay na mataas na presyo? Mataas na presyo. Gaano kataas? Sabihin mo nga. Sa bisperas ng bagong taon, kulang ang supply sa merkado. Kahit medyo hindi masarap, makakabenta pa rin tayo na mahal. Yung sinasabi mong, mataas na kalidad, natural na hinog. Kailan pa ba yan hihintayin? Pagkatapos ng ikalimang araw ng bagong taon? Sa panahong yon, lahat ng kamatis sa probinsya, sabay-sabay ng lalabas. Tingnan natin kung makakuha ka pa na mataas na presyo. Tio Wei, tama si Kuya Rui. Mahalaga ang mga punla natin. Hindi pwedeng basta-basta. Huwag kang sumama sa gulo. Yung mga greenhouse mo, magkano na ang uling na nasunog? Ang asawa mo, nanghiram pa ng bigas sa bahay ko nung isang araw. Sumasama ka sa batang yan. Nagsasalita ka pa ng kung anong high class. Tio Wei, pirmahan na ang kontrata, nakasulat sa papel. Zero additives, natural na hinog. Ang penalty sa paglabag ay napakalaking halaga. Hindi kayang bayaran yan ng Chenjia Village. Sino ba ang tinatakot mo? Si Boss Kian Sabayan. Mahigit 10 taon nang kumukuha ng produkto. Hindi niya sinabing bawal yan. Wala akong pakialam sa kung anong. Malaking supermarket sa probinsya. Namumula na ang mga prutas. Kung sino ang magbayad, sa kanila ko ibebenta. Si Manager Son ng supermarket sa syudad. Darating kasama ang kanyang convoy sa baryo sa Makalawa. May dala silang pinakamodernong portable quick test device. Kapag sobra ang chemical, direktang magre-red light ang makina. Wala silang kukunin kahit isa. Makina? Ano ba yung makina na yan? 30 taon na akong nagtatanim. Wala pa akong nakitang makina na makakapigil sa akin na yumaman. Gayon ko sasabihin sa inyo, malapit na ang bagong taon. Kailangan nating lahat ng pera. Kung gusto mong bantayan, ang mga hilaw mong prutas hanggang mamatay, ikaw na lang ang magbantay. Nga, Chenrui, hindi ba taon-taon naman? Ay ganito tayo naglalagay ng gamot. Saan nanggaling ang dami-daming bagong patakaran? Ano ba yung quick test device na yan? Hindi ako naniniwala na kaya niyang hiwain ang bawat kamatis para tingnan. Kuya Rouge, huwag mo nang pigilan ang pagyaman ng lahat. Mabilis mawala ang bisa ng gamot na to. Nahalo na ang tubig. Kung hindi natin ilalagay, masisira lang lahat. Kung lumabas na sobra ang sukat, direktang ibabalik ang buong kargamento. Lahat ng pagkalugi, kasama na ang sa supermarket, pansamantalang kakulangan sa stock, ang napakalaking multa sa paglabag sa kontrata, ay sasagutin lahat ng supplier. Tio Wei, kaya mo bang bayaran yan? Huwag mo akong takutin sa multa. Hindi pwedeng sisihin ang lahat. Basta't ang mga prutas ng lahat ay pare-parehong pula. Hindi ako naniniwala na si Manager Son ay maglalakas loob na umuwi ng walang dela. Kung ayaw niya, diretso kong ibebenta. Kay Boss Kian Sabayan, pareho lang kaming kikita. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Dagdag presyon agad. Simula sa shed no isa. Siguraduhin ninyong mabasa ang bawat sulok. Dapat pula na lahat sa loob ng 3 araw. Linawin natin ang usapan. Kung may problema sa inspeksyon sa Makalawa, dahil sa gamot na ito, walang sisihan. Hahaha, humingi ng tulong sa'yo? Sana hindi ka mainggit. Kapag nagbibilang ako ng pera sa Makalawa, maghiwalay tayo ng landas. Bawat isa sa atin ang bahala sa sariling greenhouse. Walang hahad lang sa isa't isa.
Apos na. Apos na. Apos na. Anong tapos na ang sinasabi mo? Tingnan mo ang greenhouse natin. Puro berde. Parang mga hilaw na mansanas na hindi pa hinog. Mabebenta ba yan? Sino ba ang kukuha niyan? Itong strawberry tomato na to, dapat dumaan sa buong, natural na proseso ng paghinog. Ayoko nang makinig sa mga teorya mo. Ang alam ko lang, si Tio Wei at ang mga kasama niya. Makakapitas na ng hinog. Na prutas at kikita na sa makalawa. Tayo, wala pa tayong. Kahit anino ng pula. Imposibleng mahinog, yan bago magbisperas ng bagong taon. Pagdating ng bagong taon, yung mataas na presyo sa merkado. Lahat yan kukunin na ni Tio Wei at ng mga kasama niya. Pag hinintay pa nating mahinog, itong mga hilaw na prutas natin, ubos na ang benta ng iba. Kuya Rui, araw-araw tayong nagsusunog ng uling dito sa greenhouse. Nagsusunog lang tayo ng pera. Araw-araw akong minumura ng asawa ko sa bahay. Sabi niya, sumasama lang daw ako sa iyo sa walang kwentang bagay. Gayon, ayan na. Sila, yumayaman sa paggamit ng chemical. Tayo, nakatunga nga sa isang greenhouse. Ang mga hilaw na prutas, naghihintay mamatay. Kuya Rui, paano kung gumamit na lang din tayo? Ang pampapula, palihim nating ilagay sa gabi. Hindi naman siguro natin kayang. Tingnan na lang ang buong pamilya natin. Na magugutom sa bagong taon, di ba? Hindi. Bakit hindi, Kuya Rui? Hindi na nga sila sumisunod sa patakaran. Nagpipilit lang tayo dito, Kuya Rui. Ang perang makukuha natin sa paglabag sa prinsipyo. Sa huli, babalik sa atin ng may tubo. At mawawala lang. Pero sa makalawa, darating na si Manager Son kasama ang team niya. Pagdating nila, kay Tio Wei, puno ng hinog na strawberry tomato ang mga basket. Samantalang sa atin, puro berde pa. Kahit pa malaman niyang, sobra sa kemikal na pampapula ang kay Tio Wei at hindi niya kukunin. Hindi pa rin niya kukunin ang mga hilaw nating prutas. Sino ang nagsabi sa iyo na hilaw ang mga prutas na yan? Niloloko mo ba ako? Mas berde pa yan sa mukha ko. Paano yan hinog? Dasyong, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ngayon, isara mo lahat ng ventilasyon at selyuhan ang mga butas. Magbuhat pa ng 100 kati, ang dekalidad na uling na walang uso. Magdadagdag pa ng uling? Ang pera natin, sapat lang para sa huling. Kalahating buwan ng uling. Hindi lang magdadagdag ng uling. Sa loob ng 3 araw na ito, kailangan nating aasan pa ng 2 degree ang temperatura. Gagamitin natin ang matinding ini para ilabas ang huling 2% ng tamis nito. Kuya Rui, ang buhay ko ay ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Kung sa makalawa, hindi mabibenta itong mga hilaw na to, mapipilitan akong magtrabaho sa ibang lugar para lang mabayaran ang utang. Sa makalawa, ipapaalam ko sa lahat kung sino talaga ang masusunod dito sa palengke. Tingnan nyo, mga kasama. Tingnan nyo ang kulay. Tio Wei, ikaw talaga ang may karanasan. Isang spray lang ng chemical na pampapula. 3 araw, pula na lahat. Kung dadalhin natin, to sa palengke, siguradong mabilis itong mabebenta. Yayaman na tayo. Yayaman na tayo. Ngayon ang kargahan. Bukas, makakapunta na ako sa bayan para mamili ng pangbagong taon. Hoy, Dasyong. Ano ang tinitingnan mo diyan at naiinggit ka? Bumalik ka na at tingnan mo. Ang greenhouse #3 nyo. Ang mga hilaw nyo, 3 araw nang nakatago. Baka hindi pa nga lumambot ang balat niyan, di ba? Si Manager Son, mula sa malaking supermarket sa syudad, darating mamayang hapon. Ano nang ipapakita mo sa kanya? Ayusin mo na lang ang sarili mo. Kuya Rui, wala na tayong pag-asa. Alam ko, Ano ang silbi ng pag-alam mo? Mamayang hapon, darating na ang konvoy nila. Ngayon, wala pa tayong ni isang basket. Ang pulang prutas na may ipon. Si Manager Son ay isang mamimili para sa malaking supermarket. Ang gusto niya ay ang itsura. Hindi siya pumunta rito para tingnan kung paano tayo nagtatanim. kumalma ka. Paanong kakalma? Tingnan mo, ang balat nito, mas matigas pa sa bato. Kung ilalabas natin to, kahit baboy ayaw kumain. Ang penalty fee, makakabaon sa ating dalawa. Bakit mo pinipitas yan? Para ihagis na parang diskus. Tingnan mong mabuti. Ito, anong nangyayari? Paano yan nahinog sa loob? Ito ang katangian ng espesyal na uri ng lupa. Tinatawag itong birding balat, pulang laman. Ang chemical na pampapula, balat lang ang binabago. Sa loob patay lahat. Ito ang tinatawag na panloob na hinog. Sa loob ng 3 buwan, kinontrol namin ang temperatura at pinutol ang tubig para ang lahat ng sustansya ng lupa ay mapunta sa birding balat na ito. Hindi ito magbabago ng kulay hanggat hindi pa huling sandali. Pero ang laman at tamis nito ay nasa pinakamataas na antas na.
Kuya Rui, ang tamis. Ang sarap ng laman. Mas masarap pa to ng 100 bises kaysa sa lumang uri na kinakain ko noong bata pa ako sa pitikan. Nabulag ang lahat sa shortcut ni Tio Wei. Ngayon, gagamitin natin ang tunay na produkto para gisingin sila. Dachong, huwag kang tulala. Piliin mo yung pinakamalaki at pinakamabiga. Punuan mo ng isang baske. Sumama ka sa akin sa pasukan ng Chinja Village. Sech po. Hahaha, Chen Rui, ano na namang pinapangarap mo? Ito bang hilaw na prutas ang ipapakita mo? Nakakahiya lang yan. Natatakot ka ba na si Manager Son ay walang mapagtatawanan mamaya? Nga, makakain ba yan? Tio Wei, hindi lahat ng pula ay magandang kalidad. Ang pangmatagalang negosyo ay nakasalalay sa pundasyon. Yemil, matigas pa rin ang ulo mo. Sasabihin ko sa'yo, Manager Son, tinitingnan lang ang kulay at tigas sa pag-inspeksyon. Ang mga prutas ko, maganda ang itsura. Matigas pa, hindi yan masisira sa mahabang biye. Yang basura mo, kahit sino makakita, masusuka. Tio Wei, lakas loob ka bang makipaggustahan? Anong pustahan? Ngayon, inspeksyonin ni Manager Son ang mga prutas. Kung hindi tanggapin ang mga pulang prutas mo, ang malaking multa mula sa supermarket. Ako ang sasagot. Kuya Rui, nabaliw ka na ba? Daan-daang libong multa yan. Kahit ipambayad pa natin ang 2 greenhouse natin, hindi pa rin sapat yan. Anong pinagyayabang mo, bata ka? Bakit ka sigurado na lalabag ako sa kontrata? Dahil gumamit ka ng chemical na pampapula, at sa pilitang sinira ang mga patakaran, kung lalabag ka sa kontrata, hindi lang ako ang magbabayad ng utang mo. Mula ngayon, ang mga patakaran ng kooperatiba. Dito sa Chenja Village, ako na ang magtatakda. Ikaw, kasama ang lahat, ay kailangang sumunod sa aking pamantayan sa pagtatanim. Hahaha, ang lakas ng loob mo. Narinig nyo ba, mga kasama? Gayon, itong batang ito. Tuturuan ako kung paano mamuhay. Sadye, tatanggapin ko ang pustahan mo. Kung gayon, mayos na matatanggap ang mga prutas ko. Gusto kong ikaw, kasama ang iyong greenhouse, ay lumayas sa Chenja Village. Sige, usapang lalaki. Manager Son, sa wakas dumating ka na. Tingnan niyo po, espesyal na inihanda para sa inyo. Ang batch ng pulang prutas na ito. Ang ganda ng kulay. Huwag ka nang magsayang ng oras. Ayon sa kasunduan sa high quality entry, bubuksan muna ang prutas bago ang quick test device. Bumaba kayo at gamitin ang kagamitan para sa inspeksyon. Manager San, ang ganda na makina nyo. Pero ang mga prutas sa Chenja Village natin ay talagang napakapula at punong-puno. Walang problema, yan. Naku po, halos kahoy na ang loob nito. Ito. Ang tigas-tigas. Walang lasa. Tio Wei, ito ba ang klase ng paninda? Nagagamitin mo para tuparin ang pinakamataas na kasunduan ng premium supermarket namin. Manager San, mabagal lumaki ang mga prutas sa taglamig, kaya may 1 o 2 walang laman. Pero matigas naman. Matagal itong masisira, matagal masisira. Pumili ka pa ng iba. Siguradong may maganda sa ilalim. Duugin, kumuha ng likido, basain ang papel. Sobra sa limit. Impossible. Hindi yan mangyayari. Manager San, siguradong nasira ang makina dahil sa lamig. Umalis ka dyan. Ang lakas ng loob ninyong mga taga Chenja Village. Ang supermarket namin ay nagbebenta ng walang halo. Organic at sariwang produkto. Ibinibenta namin ang pinakamataas na presyo sa industriya. Sa kontrata ng pagbili na pinirmahan natin. Malinaw na nakasulat. Walang halo, 0 additives. Ang natural shoe ay 5 beses na lumampas sa limit. Ito ba ang ibibigay mo sa akin? Mga sirang prutas na lumampas sa limit ng kemikal. At malubhang lumabag sa patakaran? Kapag ito ay naibenta sa aming supermarket, malaki ang pinsalang idudulot nito sa reputasyon ng aming brand. At mawawala ang tiwala ng aming mga customer. Tio Wei, paano na to? Hindi na ba kukunin ang mga pulang kamatis na to?
Ang pera natin sa uling-at. Sa sahod ng mga manggagawa, lahat yan ay mawawala. Ang buong pamilya ko ay umaasa sa perang yan para sa bagong taon. Hindi na kukunin. Ito ay simula pa lang. Ang quick test device ay kukuha ng ebidensya. Ang ulat na ito ng labis na kemikal ay ganap na isasara. Ayon sa kasunduan sa pagbili ng supermarket. Artikulo 9. Kung ang supplier ay magbibigay ng mga produkto na may depekto at lumalabag sa regulasyon na magiging sanhi ng pagkaputol ng aming supply chain ng sariwang produkto sa Chinese New Year, kailangan nilang magbayad ng 5 beses ng orihinal na halaga ng order bilang multa. 800,000. Kahit ibenta pa natin ang lahat ng greenhouse ng Lotus sa buong nayon, hindi pa rin sapat yan. Kuya Rui, 800,000. Tapos na tayo. Manager San, ang 800,000 na yan ay papatay sa amin. Hindi ko na kailangan ng pera. Pwede bang maging maluwag kayo? Ang ganitong uri ng produkto na hindi sumusunod sa pamantayan. Mga prutas na hinog sa kemikal. Hindi namin yan tatanggapin. Ngayon, hindi lang ako. Kukuha ng kahit isang prutas nyo. Simula bukas, lahat ng mga chain fresh market sa probinsya ay tuluyang ibo-boycott. Lahat ng produkto ng Chenjia Village. Ang daan nyo sa probinsya ay tuluyan ng nasa blacklist. Lahat sakay na sa sasakyan. Ang legal department ng kumpanya ay maglalabas ng demand letter. Bukas ng umaga. Ihanda nyo ang pera nyo o maghanda kayong kasuhan. Ang proseso ng pag-freeze ng assets ay mabilis lang. Sandali. Umalis ka dyan. Wala na akong interes sa kahit anong bagay mula sa inyong ngayon. Manager Son, sila lang ang lumabag sa kontrata. Pero ang kasunduan sa pagsupply ng dekalidad na produkto, ang Chenjia Village ay hindi pa apos. Hindi pa tapos? Si Tio Wei ang nanguna sa paggawa ng gulo na ito, na 5 beses na lumampas sa limitasyon. Ngayon, magdadala ka ng isang basket ng mga hilaw na prutas para lokohin ako. Ano ba ang gusto mong gawin? Ito ay kontrolado ang temperatura. Walang kahit isang patak ng chemical. Ito ang gusto mo. Natural na hinog, walang halo. Mabilis na tester, bumaba at gamitin ang aparato. Walang nakitang chemical na pampapula. Ang tamis sa tibapang. Natural na indikasyon ay napakaganda. Ilan ang meron ka? 30 greenhouse. Lahat ay ganito ang kalidad. Sa loob ng 3 araw, marami na ang mahihinop. Bibilhin ko lahat. Ang kalidad mo. Sobrang ganda. Lampas sa ordinaryong pamantayan ng premium na prutas. Doblehin ko ang presyo mo. Ngayon, pipirmahan natin ang eksklusibong kasunduan sa pagbili. Ang bayad. Maaari nang bayaran ang kalahati buwan-buwan. Yaman na. Yaman na. Walang paunang bayad. Anong ibig mong sabihin? Masyado bang mababa ang presyo? Ito na ang pinakamataas sa buong probinsya. Ang presyo. Walang problema sa presyo. Pero kailangan baguhin ang paraan ng pagbabayad. Cash on delivery. At kailangan buong bayad. Ilagay agad sa account na ibibigay ko. Sige, basta maibigay mo ang lahat ng produkto sa loob ng 3 araw. Walang problema sa buong bayad. Deal. Manager Son, may isa pa akong bagay. Ano pa ang kondisyon? Itong 800,000 ni Chloe, para sa multa sa paglabag sa kontrata. Iba ang usapan. Ang pag-supply mo ay sarili mong usapan. Sila, lumabag sa kontrata at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kailangan nilang bayaran ang napakalaking multa na ito. Kung hindi, masisira ang patakaran ng supermarket. Hindi kailangang masira ang patakaran. Direkta kong ibabawas ang 800,000 mula sa aking kita. Babayaran ko ang multa nila. Nabaliw ka na ba? Dugot pawis natin yan. Bakit natin sila tutulungan? Ang mga taong yan, bakit natin sila sasajipin? Tio Wei, hindi ko utang sa iyo ang perang yan. Chen Rui, bakit mo babayaran ang utang ko? Kanina, gusto ko pang makita kang mabangkarot. Dahil gagamitin ko ang perang ito para bilhin ang bulok mong patakaran. 800,000 para bayaran ang utang ninyo para mailigtas ang Chenjia Village.
Mula sa pagiging blacklisted, sa buong probinsya, kung gusto ninyong magbayad ng utang, bunutin ninyo lahat ng bulok na kamatis na pinahinog sa kemikal, sa inyong mga bukid, asunugin ninyo lahat. Ang tanga ko. Chen Roy. Sa buong buhay ko, wala akong sinunod na kahit sino, Tio Wei. Pero itong utang na loob na to, hinding-hindi ko malilimutan. Mula ngayon, ang mga patakaran ng kooperatiba, ako ang mangunguna sa pagsunod ng mahigpit. Ito ang kaglilipat ng lupa, at mahigpit na kontrol sa kalidad, kontrata ng kooperasyon. Mula ngayon, lahat ng greenhouse ay isang pamamahalaan. Magtatatag tayo ng ecological cooperative, uling, tubig, pataba at mga punla. Lahat ay susunod sa aking utos. Isang patakaran lang ang mayroon. Sinumang maglakas loob na gumawa ng kalokohan, agad na sisipain palabas ng kooperatiba. Siya mismo ang magbabayad ng multa sa paglabag sa kontrata. Naiintindihan nyo ba? Pipirma ako. Sino mang maglakas loob na magdaya sa kalidad, sa hinaharap, ako, si Tio Wei, ang unang hindi magpapatawad sa kanya. Chen Rui, matindi ka talaga. Pagkatapos ng 3 araw, darating ang aking mga sasakyan sa tamang oras. Para kunin ang mga premium na strawberry tomato. Huwag mo akong bigin. Ihanda mo ang natitirang bayad. Tio Wei, Narito, dalhin ang mga tao para linisin ang mga bulok na prutas at magbakante ng espasyo. Lahat ng greenhouse ay taniman ng premium na punla. Tuluyang pasukin ang merkado ng probinsya. padaan, bilisan nyo, nagmamadali ang nayon na pumunta sa bayan, para kumuha ng mga kahon ng packaging. Uy. Ay, Dasyong. Naku, ang malas naman. Itong mga lumang sasakyan na to, sabay-sabay na nasira. Sira ang cylinder shaft. Hindi na mahihila. Nasira, 3 sabay-sabay nasira, Boss Kian, akala mo ba tanga kami? Umalis ka diyan. Huwag mong harangan ang Chenjia Village. Cooperative sa paglabas ng produkto. Cooperative. Bakit hindi ko nainig? Na may cooperative ang Chenjia Village. Dati, kapag nagbebenta si Tio Wei, palaging dumadaan. Sa kamay ko, si Uyan. Ngayon, lumaki na ang mga pakpak nyo. Direkta nyo akong nilagasan. Kumontak sa malaking supermarket sa probinsya. Inutol nyo ang kabuhayan ko. Tapos umaasa ka pa na bibigyan kita ng daan. Anong gusto mong gawin? Ano? Gusto mong gumawa ng gulo? Ito ay mga makina. Kung masira yan, hindi mo kayang bayaran, Dasyong. Dachong, bumalik ka. Dachong, kami ay mga lehitimong bagong magsasaka. Huwag kang makipag-away sa mga tulad niyang basagulero. Para hindi na tayo magkalabuan. Boss Kian, malinaw ang presyo. Magkano ang gusto mong bayad sa daan? Mabilis ka, Boss Chen. Hindi naman ako humihingi ng marami. Lahat ng produkto ninyo simula ngayon, ibebenta ninyo sa akin na 1/4 ng presyo ng pamilihan. Ako na ang bahala sa packaging at cold storage. Ang daan na yan, ipapaayos ko agad. 1/3, nagnanakaw ka ba? Lahat ng sa amin dito. A premium sandy pulp fruit. Kung ibebenta namin sa iyo ng 1/4 ng presyo, hindi pa sapat, yan para sa panggatong. Masyadong mababa. Kung gayon, kayo na ang maghanap ng paraan para maihati. Pero kailangan ko kayong paalalahanan. Ang tanging malaking, temperature-controlled warehouse sa bayan. Kakakuha ko lang lahat ngayon. At ang mga foam shockproof packaging box, mula sa pabrika ng karton sa bayan. Lahat din ay na-order ko na. Pusong itim ka. Gusto mong pitulin ang kabuhayan ng lahat. Tingnan nyo ang panahon. Malapit na ang matinding lamig. Sa gabi, ang temperatura ay bababa sa negative 10 degrees. Sigurado yan. Ang libu-libong kilo ninyong mamahaling sandy pulp tomatoes. Kung hindi makalabas ng nayon ngayong gabi at hindi makapasok sa cold storage, magiging yelo na lang yan. Mapupunta lang sa baboy. Hindi maayos ang traktor ng mga tao ko, kaya walang makakagalaw ngayon. Boss Chen, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Ang gastos sa logistic na ito, ha? Kuya Rui, sarado na talaga ang daan. Wala ng packaging bots. Wala na ring cold storage. Ang convoy ni Manager Sun. Darating na mamayang hapon para kunin ang mga prutas. Patay na. Ano na ang gagawin natin? Kung masira ang batch ng prutas na ito, si Manager Sun ay maniningil ng penalty sa breach of contract. Iyon ang pribadong lupain na inarkila ng tatay ko. Noong bata pa siya. Mayroon itong opisyal na permit. Pero nakatiwangwang lang. Anong gagawin natin, Chen Rui? Ang walang hiya na si Boss Kian. Halatang nagpapalipas lang ng oras. Malapit ng dumilim. At kaag bumaba ang temperatura. Kung wala tayong temperature-controlled storage,
Lahat ng libu-libong kilo nating prutas ay magiging yelo na lang. TOA, dito sa bayan. Bukod sa malaking cold storage na minomonopolya ni Boss Kayan, wala na bang lumang abandonadong deep cellar sa village? O kaya, mayroon bang tagong lugar sa malapit? Meron sa silangan ng baryo. Deti, doon tinatanim ang pechay at kamot. May 7 o 8 malalalim na bodega sa ilalim ng lupa. Pero ilang taon na ring pinabayaan. Puro tuyong dahon at sapot ng gagamba na sa loob. Agad-agad, dalhin ng mga tao para linisin yan. Linisin ng husto ang mga bodega. Sa pinakailalim, maglatag ng 2 patong ng tuyong dayami. At sa paligid, wisikan ng tubig mula sa taglagas. Kuya Rui, yang bodega. Magagamit ba yan? Ang mga bodega na 3 metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Mainit sa taglamig, malamig sa tag-init. Sa taglamig, kaya nitong panatilihin ang temperatura sa mga 5 bawas 8 degrees Celsius. Iyan ang pinakamahusay na natural na imbakan ng sariwang ani na iniwan ng ating mga ninuno. Ito ang tinatawag na physical constant temperature. Lumang paraan ng pagpapanatili ng sariwang ani. Bakit ko nakalimutan yan? Agad akong magdadala ng mga tao para gawin yan. Siguradong matatapos sa loob ng 2 oras. Ang problema sa cold storage. Nalutas na sa lumang paraan. Pero paano naman ang mga packaging box? Ang ating strawberry tomato. Mas manipis pa ang balat kaysa papel. Binili na ni Boss Kian ang lahat ng foam box. Kung walang packaging, hindi pa abot ng 10 milya sa kalsada. Magiging putik na ang laman ng truck. Kaya niyang bilhin ang maliit na pabrika sa bayan. Pero kaya ba niyang bilhin ang malaking pabrika sa syudad? Hello, President's son. May kaunting problema sa Chenja Village. Anong nangyari? Ang packaging materials at cold storage sa bayan. Pinutol ng isang lokal na siga. Sadyang pinutol. Kailangan mong lampasan ang mga midleman sa bayan. At direktang makipag-ugnayan. Sa malaking pabrika ng honeycomb cardboard sa syudad. Dala ang food grade, shockproof paper trays. Dapat makapal. Ang mga siga gustong kumita ng pera sa pagharang. Sanay na ako sa ganyang galawan. Sanay na ako sa ganyang galawan. Walang problema. Ang pabrika ng cardboard sa syudad ay matagal na naming supplier. Direkta akong dadalhin ang mga produkto sa village. Aalis ang convoy sa loob ng kalahating oras. Kuya Rui, kahit dumating si Manager San, dala ang mga karton. Nakaharang pa rin ang pangunahing daan sa pasukan ng village. Paano makakapasok ang kanyang heavy truck? Sa ating greenhouse area, dapat ba tayong lahat sa village ay magbuhat at magdala at dumaan sa malilit na daan para ilabas ang mga ito? Abutin tayo na siyam-siyam yan. Dachong, umuwi ka. Kunin mo ang mga dokumento. Ang pag-upa ng tatay ko sa lupang ito, noong araw. Anong gagawin natin sa lumang dokumentong yan? Magga tayo ng kalsada. Pumunta ka sa kabilang bayan. Upa ka ng 2 mabibigat na crawler excavator. Sabihin mo sa driver, dapat makarating sila sa pasukan na ngayon sa loob ng 15 minuto. Saji, Kuya Rui, pupunta na ako. Boss Chen, saan po itutulak? Itong liblib na dalisdis. Ito ay legal na inupahan at pribadong pag-aari ng aming pamilya. Kumpleto ang mga papeles. Mula sa gilid ng pangunahing kalsada, pasukin mo. Diretso mong patagin. Isang bagong daan patungo sa greenhouse area. Dapat kayong daanan na mabibigat na refrigerated truck. Sarge po, boss. Tingnan nyo na lang po. Hindi po problema ang nagyelong lupa. Tigil kayong lahat. Anong ginagawa niyo? Sino ang nag-autos sa inyo na maghukay dito? Ang pagsira sa lupang sakahan ay may kulong. Tingnan mo na mabuti. Ito ang mga papeles ng Chenja Village. Legal na inupahan ang liblib na dalistis. Aprobado ng gobyerno. Sa sarili naming lupa, nagpapagawa kami ng daan. Ano bang pakialam mo? Kayo ay nagsasamantala at nanloloko. Ang lumamong sasakyan ay nakaharang sa pangunahing kalsada. Mabait lang ako at gumawa ng sarili kong daan. Para hindi ka mahirapan. Hindi ka pa nagpapasalamat sa akin. Ano ngayon kung nakagawa ka ng daan? Kung wala ang aking cold storage, ang mga premium sandy pulp fruit mo, mabubulok lang lahat sa greenhouse. Tingnan natin kung paano mo i-deliver ang libu-libong kilong prutas mo. Boss Kayan, hindi mo na kailangang alalahanin yan. Mas mabuti pang ayusin mo na lang ang traktor mo. Ang galing ng selar ni Kuya Rui, ang ganda ng temperatura. Ang unang batch ng prutas na inani, na inilagay sa ilalim, hindi man lang naapektuhan ng lamig, napanatili ang pagiging sariwa. Boss Kayan, kung gusto mo pang mag-blockade, palawakin mo ang pananaw mo. Huwag mong gamitin ang pananaw ng isang midleman sa bayan para harangan ang supply chain ng syudad. Ang galing mo, Kuya Rui. Ang mga walang hiya na yan, tumakbo na lahat. Nailigtas natin ang kardyamento natin.
Iyon load na. Dahan-dahan lang sa pagbubuha. Naku, ang tataba ng mga punla nato. Mas malaki pa, kaysa sa mga sarili nating punla, na pinalaki natin noong nakaraang taon. Siyempre naman, galing yan sa malaking kumpanya. Sa syudad, imported yen, President Shen. Tunay kang biyaya sa oras ng pangangailangan. Kaka-expand lang ng kooperatiba natin. Nag-alala nga kami kung saan makakakuha ng magagandang punla. Tioway, priority project ito ng lungsod. Programa ng suporta para sa sektor ng agrikultura. Olandes Blackroot ang tawag dito. Pinakamataas na kalidad na punla na lumalaban sa lamig. Hindi lang mabilis lumago, kaya pa rin sa sobrang lamig. Ang mga punla para sa 50 na greenhouse ay napakamahal. Ipinaglaban ko ito kahit may pressure mula sa kumpanya. Para sa Chenja Village, libre ang lahat. Ang dami nating makakapagtipid sa puhunan. Basta't mag-partner tayo sa hinaharap. Ang mga ani ng inyong nayon, premium sandy pulp fruit, ay ipapasa muna sa akin. Sa mga channel ko lang. Maganda naman yan. Sobrang generous ni President Shen. Huwag na kayong maghintay. Dalhin na agad sa loob ng greenhouse. Magtatanim na tayo ngayong hapon. Ibababa nyo lahat yan. Kuya Rui, biti na lang nandito ka na. Libre ang ibinigay ni Boss Shen. Maghapon la para sa greenhouse. Lahat imported at di kalidad. President Shen, sa umaga pa lang. Dumalaw ka pa dito sa probinsya na may daladalang mabigat na regalo. Chen Rui, kilala na kita. Yung batch ng sunpulp fruit mo noong nakaraan. Nag-sell out agad sa lungsod. Nakakainis, gusto ko rin yan. Kaya naman dala ko ang aking sincerity. Nandito para makipagtulungan. Ang mga biyaya na bigla na lang dumarating. Hindi ako basta-basta naniniwala diyan. Masyadong maingat si Boss Chen. Sa pagnenegosyo kasi, sa simula, kailangan mong mamuhunan. Ito ang tinatawag na long-term investment. Ang punla na ito ay Olandes Blackroot. Ama, ito ang pinakabagong uri, na lumalaban sa sakit. Mukhang malaki nga ang ugat nito. Chen Rui, magandang bagay yan. Malapit na ang tag-init. Dali, itanim na natin. Para magkaroon tayo ng magandang ani. Kuya Rui, dahan-dahan lang. Baka masira ang ugat. Boss Chen, anong ginagawa mo? Ini-inspection ko. Tapos na. Walang problema, di ba? Ito ay dumaan sa mahigpit na proseso, walang sakit na punla. Nasaan ang quarantine certificate? Nakafile lahat sa legal department ng kumpanya. Nagmamadali ako kanina. Hindi ko nadala ang hard copy. Huwag kang mag-alala. Kung magkaroon ng problema, ako, si President Shen, ang buong responsibilidad. Hindi ako naniniwala sa salita mo. Boss Chen, parang sinasayang mo naman ang kabutihan ko. Hindi mo pinahahalagahan ang tulong ko. Kung hindi ka naniniwala, huwag mo na lang itanim. Kung itatanim ba yan, kailangan muna nating makita ang resulta. Lahat ng kahon, ilipat sa bakanteng bodega ng barangay hall. Bawal buksan, bawal diligan, at lalong bawal itanim sa lupa. Chen Rui, ano na namang kalokohan yan? Malapit na ang jinse. 2 araw nang nakahanda ang lupa sa greenhouse. Malalanta ang mga punla kung iwan lang diyan. Sino ang mananagot kung maantala ang pagtatanim? Ako ang mananagot. Noong kumirma tayo ng kontrata, ano ang napagkasunduan nating patakaran? Lahat ng pagpapatakbo ng produksyon, ako lang ang susundin. Sinumang maglakas loob, na itanim ang mga punlang ito sa lupa. Diretso nang mag-impake at umalis. Boss Chen, ang lakas naman ng loob mo. Pero kailangan kitang palalahanan. Kung masira ang mga punlang ito, daan-daang libong piso ang mawawala. Ang libreng kulong na ibinigay ko sa iyo, mag-expire at mawawalan ng bisa. Huwag kang mag-alala, President Shen. Datsyong, bantayan mo ang baryo. Pupunta ako sa syudad. Boss Chen, ang kinapa-urgent test mo, itong tissue sample ng punla, lumabas na ang resulta. Ano ang resulta? Ito, hindi ito ang sinasabi nilang advanced antifreeze seedlings. Ito ay purong isang batch ng nakamamatay na peste at sakit na sisira sa ating lupa. Anong klaseng sakit ito? Ito ay isang uri ng artipisyal na sadyang inudyo, pinalaking nakatagong dead root seedling. Ang fungus na ito ay nasa malalim na estado ng pagtulog ngayon. Kailan ito sasabog? Kapag itinanim lang ito sa lupa ng greenhouse, sa sandaling magsimula itong mag-uga, ang mga nakakapinsalang sangkap ay agad nasisira sa ugat ng halaman. Sa loob lang ng ilang araw, malawakang matutuyo ang mga ito mula sa ugat. Agad nitong kuputulin ang daluyan ng tubig ng halaman. Una, maninilaw ang mga dahon.
Pagkatapos ay tuluyang mabubulok ang mga ugat. Ang mas masahol pa, ang mga depektibong punla na ito ay malawakang sisipsip. Ang sustansya mula sa lupa, madudulot ito ng malawakang pagbaba ng ani. Sa loob ng greenhouse, at walang anihin, kapag itinanim lang ito, lahat ng 50 greenhouse sa inyong ngayon ay magkakaproblema, at ang fungus na ito ay lubhang matigas. Malubhan itong sisirain ang sustansya ng lupa. Sa mahabang panahon na darating, kakailanganin ng malaking pagsisika para ayusin at ibalik ang lupa. Pwede bang ipanotaryo ang ulat na ito? Kami ay may pambansang akreditasyon, isang independenteng third-party testing report, kapag may selyo ang ulat. Sa anumang komersyal na arbitrasyon, mayroon itong ganap na legal na bisa. Selyuhan mo na. Hoy, Datsyong. Ngayong gabi, alas 12, sabihin mo kay Tiowi, dalhin niya ang ilang kapatid na pinakamahigpi ang bibig, magdala ng pala at kariton, sa likod ng bundo, sa inabando ng hukay ng apo. Hintayin niyo ako. Tandaan, huwag kayong magpalabas ng kahit anong impormasyon. Dasyong, anong ginagawa ni Chen Rui sa hating gabi na to? Anong pakulo na naman, yan ni Chen Rui? Ayaw niyang ipatanim, yung magagandang punla kanina. Tapos tinawag niya tayong lahat. Dito sa liblib na lugar na to, para magutom. Kuya Rui, Huwag kang maingay. Tio Wei. Ibaba mo lahat ng nasa likod ng piko. Ilabas mo lahat. Chen Rui, ano ba talaga ang plano mo? Ang mamahal na mga imported na punla na yan. Bakit mo dinala sa bandok sa hating gabi? Tingnan mo na lang. Ito ang lupang hindi na mapakinabangan. Nakatagong sakit na dulot ng fungi. Ang Shen na yan. Gusto niyang pabangkarotehin ang buong baryo natin. Ang mga walang pusong yan. Talagang walang kaluluwa. Bikas, pupunta ako sa syudad para singilin sila. Demanda ko sila. Saan mo sila idedemanda? Libre lang niya yan binigay. Walang kontrata ng bentahan. Maaari pang ang sabihin na aksidenteng nahawaan lang habang dinadala sa larong ito ng negosyo hanggang hindi kumpleto ang ebidensya. Ang paggawa ng ingay, ang pinakatangang gagawin. Ano nang gayon? Hahayaan na lang natin to. I-unload at buksan ang mga kahon. Ang lahat ng mga punla na may dalang sakit at tanganib na ito, ibuhos lahat sa hukay. Ngayon, gagawin natin ang isang kumpletong walang abo na paggamot sa sakit. Huwag kang mag-alala, Kuya Rui. Ang apog na may mataas na temperatura ay papatay sa mikrobyo. Papatayin natin ang ugat ng sakit. Tio Wei, dalhin mo ang mga tao para tabunan. Ang nakita natin ngayong gabi, walang makakaalam kahit katiting. Naintindihan nyo ba? Nawala na ang salot na si Chen Rui. Pero ang lupa ng 50 greenhouse na yon, nararo na lahat. Hindi naman pwedeng walang laman bukas, di ba? Ano ang itatanim natin? Dasyong, sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa kabilang bayan, sa Nanshan Agricultural Technology Station. Yung lugar na yan. Hindi ba't kalahating taon na? Silang walang malaking order. Pero, isang buwan na ang nakalipas. Inarkila ko na ang huling 2 greenhouse nila para sa punla. Doon ko pinagraph ang pinaka-authentic na strawberry tomatoes yon. 40,000 piraso ng orihinal na punla. Lahat ay matagumpay na napalaki. Kuya Rui, kailan mo yan ginawa? Kailan mo binuo ang planong yan? Mula nang pirmahan ko ang unang kontrata para sa cold chain reimbursement. Sa ilalim ng malaking kita, siguradong may mainggit. Hindi ko kailanman ipinagkakatiwala ang kinabukasan ng kooperatiba sa tinatawag na charitable support ng mga kalaban. Tio Wei, bukas ng umaga, sabihin mo sa lahat na dalhin ang mga walang lamang karton na ibinigay ni Manager Shen ngayon. Pumunta sila sa bukid ng may pagmamalaki para malaman ng buong nayon na nagtatanim tayo ng mga dekalidad na punla mula kay Manager Shen. At kailangan din nating sadyang ipatong ang mga karton sa pinakanakikitang lugar sa bungad ng nayon. Kung gusto nilang manood ng palabas, pagbibigyan natin sila hanggang dulo. Chen Rui, ito ang paraan mo para linlangin si President Shen, para dayain siya. Gusto niyang makita pagkatapos ng ilang buwan ang 50 greenhouse na may Olandes blackroot at patay na punla. Hahayaan ko siyang maghintay araw-araw, puno ng pag-asa, hanggang sa araw ng anihan. Hahayaan ko siyang makita mismo kung paano ang kontrata niya sa pagbili ay magiging walang silbi. Huwag kang mag-alala, President Shen. Lahat ay naitanim na. Ang mga kahon na ibinigay natin sa kanila, itinuturing nilang kayamanan. Nakadisplay pa sa bungad ng nayon. Magaling. Patuloy na bantayan. Sa kasalukuyang temperatura, ang sakit ay nasa malalim pa ring pagtulog. Ang mga punlang iyon ay lalago ng napakabilis sa ibabaw. Sina Chen Rui ay tiyak na gagastos ng malaki. Maglalagay ng pera. Hintayin lang natin na ilagay nila ang lahat ng pataba, lakas paggawa at tag-asa. Sa loob, pagkatapos ng ilang buwan, kapag uminit na ulit ang panahon, malawakang kagalat ng sakit. Pagdating ng panahong iyon, milyon-milyong lugi ang agad na magpapabagsak. Sa Chenjia Village Cooperative.
Ang taong pinabantayan ni President Shen ay nagpadala ng balita kagabi. Uminit ang panahon nitong nakaraang 2 araw. Ang 50 greenhouse sa Chenja Village, mula sa labas, puro patay na patak ng tubig. Ang nasa plastic cover, ang mga taga-baryo, pati paglabas-pasok, ay misteryoso. Hindi nila pinapasok ang hangin. Hindi nga sila makapagpahangin. Sa mabilis na pagkalanta sa panahon ng pagkalat ng saki, malawakang mabulok at maninilaw ang mga dahon. Hindi ito makatago. President Shen, si Manager Son, ang supermarket chain sa probinsya. Hindi ba talaga natin kailangang kausapin? Mia, bakit ko kakausapin? Ang batang Chen Rui na yan ay mayabang. Kung hindi siya makapag-deliver ngayon, hahaharapin niya ang 4 na milyong danyo sa paglabag sa kontrata mula sa supermarket. Si Manager Son ngayon, siguro, mas atat pa sa atin, na malugi ang Chenja Village. Ngayon, pupunta ako doon bilang tagapagligtas. Basta pumirma si Chen Rui. Kaya, sige na nga, ako na ang bahala sa gulong ito. Pero syempre, ang Chenja Village ay sa akin na kay President Shen. Oh, anong nangyari? Bakit ang lungkot ninyo? Boss Chen, mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam ah. President Shen, ang dami ninyo ngayon. Para ba tingnan ang resulta ng suporta ninyo? Naman, nabalitaan ko na may bigla ang lamig nitong nakaraang araw. Pabago-bago ang temperatura. Natatakot ako na baka ang mga imported na punla ay hindi sanay sa lupa. Kaya nagdala ako ng ilang eksperto sa agrikultura. Para tingnan ang mga ito. Buksan niyo at tingnan. Kung may sakit talaga, mas mabuti na maagapan natin. Umatras. Kung hindi ka bibili, huwag kang sumilip. Bibili. Dachong. Huwag ka nang maggangga. Ang 50 ninyong greenhouse, baka wala na kayong makitang kahit isang berdeng dahon. Ngayon, di ba? Papaano mo nalaman? Ang information network ng aking city level, Agricultural and Forestry Company. Mas mahina pa ba kaysa sa inyong ilang magsasaka? Chen Rui, maging tapat tayo. Ang supermarket sa probinsya, ngayon na ang araw ng delivery. Kung hindi kayo makapag-deliver, milyon-milyong multa sa paglabag sa kontrata. Bukas ay ipapa-freeze ang public account ng inyong kooperatiba. Hindi lang ang greenhouse ang ipapa-auction. Lahat kayo sa nayon ay magkakautang habang buhay. President Shen, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay ililigtas ko ang buhay mo. Pirmahan mo ang kasunduang ito. At ibigay ang kontrol ng kooperatiba sa akin. Ang aking kumpanya sa syudad ay mayaman at makapangyarihan. Ako ang sasalo sa multa ng supermarket sa probinsya. Chen Rui, nakikipaglaban ka sa akin. Masyado ka pang bata. Kung ako ikaw, pipirmahan ko na ngayon ng maayos. Makakakuha ka pa rin ng posisyon bilang tagapamahala sa Chenja Village. Kung hindi, bukas, darating ang korte para isara ang nayon. At lahat kayo ay mapupunta sa lansangan. Ang galing mo talagang magplano, President Shen. Nang walang kahirap-hira, gamit ang isang batch ng may problemang, kunwari libreng punla, gusto mo nang sakupin ang aming milyon-milyong halaga ng premium Sandipol Fruit Channel. Pwedeng kumain ng kahit ano. Pero hindi pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Ang mga punla na ibinigay ko sa inyo ay galing sa mabuting kalooban. Kung nasira ang tanim, kasalanan nyo na yan dahil sa kakulangan nyo sa kalaman. Sa mundo ng negosyo, ang tinitingnan ay ang huling resulta. Tama ka. Sa negosyo, resulta ang basehan. President Shen, dahil malayo ang pinanggalingan mo, para makipagkita, kung hindi mo makikita ang resulta, paano ka namin pauwiin? Dachong, buksan mo ang pinto. May bisita tayo. Impossible yan. Anong nangyayari dito? Hindi ito ang mga punla ko. Ang mga punla ko ay dapat na mayroon ng nakatagong fungus na nagdudulot ng sakit. Kapag uminit ang panahon, agad itong masisira at hindi na mapapakinabangan. Tama ba, President Shen? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ayos lang kung hindi mo maintindihan. May kasama kaming tagasalin. Manager Son. Bakit ka nandito? Ito ang ulat ng pagsusuri mula sa isang pambansang independenteng laboratorio. Ito ay inilabas ng at ganap na pinatunayan ng notaryo publiko. 2 buwan na ang nakalipas. Ang mga libreng punla na ipinadala mo. Ang ugat nito ay may nakamamatay na fungus. Hindi lang namin ito hiniwa at nagtago ng ebidensya. Isinara pa namin ang 2 buong kahon na may sakit na buhay na halaman. Puro kasinungalingan yan. Puro kasinungalingan. Ito ay paninira ninyo. Paninira sa'yo. Tio Wei, sabihin mo sa kanya, ano ang itinanim natin sa greenhouse na ito? Ito ang sariling punla ni Chen Rui, na ginamitan ng lumang ugat ng kalabasa at ingraft.
Ang mga nakakalasong punla na ipinadala mo, kinagabihan din, itinapon namin. Sa hukay ng apog para si Rain. Gusto mong wala kaming anihin, pero magkakaroon kami na masaganang ani. Pinalitan mo ang lahat. Tinatanggap ko ang kompetisyon sa negosyo. Pero ang lumampas sa moralidad at gamitin ang nakakalasong punla para sirain ang lupa at mga magsasaka. Hindi lang ito pagyurak sa mga patakaran. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. President Shen, ang aming Provincial Chain Fresh Produce Alliance ay natanggap na. Ang patas na ulat na ito, ang iyong kumpanya ay sangkot sa matinding malisyosong paninira sa negosyo. Simula ngayon, ang lahat ng fresh produce channels sa buong probinsya at agricultural supply channels ay ganap na tatangging bumili mula sa inyong kumpanya ng anumang produkto ninyo. Kasabay nito ang kopya ng ebidensya ng pagkakalat ng nakalalasong fungi na sumisira sa produksyon ng agrikultura. Isang krimen ay naibigay na namin sa pulisya. Ngayon, hindi lang kayo haharap sa malaking kompensasyon sa negosyo, kundi magmumuni-muni rin kayo ng matagal sa kulungan. Tapos na, Dachong, Tiowi, narito, palayasin niyo ang mga taong yan sa Chenjia Village. Huwag nating kabagalin ang paglulod at pagpapadala. Ipaalam sa lahat ng miyembro ng kooperatiba na simulan agad ang malawakang pag-aani. Ang unang convoy ay nakapasok na sa village para mag-load at magpadala. Sage, Dahil sa laban na ito ni Chen Rui, ang mga high-end na fresh produce suppliers sa syudad, ang Chenjia Village, ay tuluyan ng nakatayo. Ito ay simula pa lang. 50 greenhouse ay hindi pa sapat para sa ambisyon ng Chenjia Village. Gusto kong ikalat ang ganitong ganap na malinis, na ecological agricultural matrix, sa buong lupain na ito,